Hello po, kumusta po kayo lahat? Shout out sa ating mga viewers. Ngayon po mga boss, magsishare kami ni Boss Mike kung paano magpunla ng palay mula land preparation hanggang sa pagsabog ng bini. So ito mga boss, panoorin nyo step by step. Hello po mga bossing, kumusta kayo lahat? Shout out sa ating mga viewers. Ngayon mga boss, isi-share namin sa inyo paano mag-land prep at magpunla ng palay. Ito mga boss, yung lupa na ito, pinarotobator ito ni Boss Mike. Ang bukid na walang tubig, tuyo siya. Yan. Pagka rotobator, pinabayaan lang siya dyan, naka-stack na tuyo, wala pa rin tubig. Kaya yun o, puting-puti na lupa. Yan. Hinayaan siya na matuyo. So ngayon nga mga bossing, makalipas ang isang buwan mula nung marotobator itong lupa, ito na mga boss, pinatubigan na ni Boss Mike at sinusuyod na ng plotter dahil mamumula na kami ng palay. So yan. So sa ngayon mga boss, ang ginagamit dito ni Boss Mike na patubig, water pump muna kasi wala pang agos sa irrigation sa area namin. Baka next week pa siguro agos ang irrigation sa amin. So kailangan na mamula, kaya ginamit muna water pump. So ito mga boss, pagkatapos ito ni Boss Mike masuyod mamaya, pupunuin mga boss ng tubig ito at i-stack lang ito siya ng 5 araw na nakababad sa tubig para mabulok ng gusto yung mga yung mga dayami na yun, no? Tsaka syempre yung lupa para lumambot, para pag sinabugan to maganda na ito siyang linangin, malambot na yung lupa at mapatag na maayos. Kaya mamaya pagkatapos niya mga boss, palulubugin ni Boss Mike ng tubig yan sa loob ng 5 araw habang naghihintay ng pitsa ng pagsabog ng ng binhi. Yan, ganyan mga boss ang style sa area namin pag nag-prepare ng punlaan ng palay. Ganyan ang ginagawa nila. So ngayon mga boss, makalipas ang 5 araw mula nung pinatubigan niya itong punlaan at sinuyod, ito na naman ngayon, makalipas ang 5 araw, sinusuyod niya ulit gamit ang plotter at sasabugan ito ng punla namin bukas, punlang palay. So ngayon mga boss, nililinang na ito ni Boss Mike. Ito na yung pangalawang yung pagsuyod gamit ang plotter. At syempre pinapatag niya ito, papatagin niya ito. Kasi dito mga boss sa amin, hindi siya naka-bid, hindi naka-flat yung pag nagpupunla kami. Basta patag lang yun talaga yung bukid, okay na yan, nasabugan na. So nililinang na mga boss yan at pinapatag na. At tamang-tama yan bukas, sasabugan na ng binhi na palay. Yan, ganyan mga boss yung diskarte nitong pag namumunla. Sana sa mga boss ating baguhan at paano mga boss makakuha kayo ng idea rito sa pamagitan ng video ito. Bukas pa mga boss sasabog dito kasi pagkatapos ito suyod ngayon ni Boss Mike, hayaan mo namin ito na tumining yung lupa para bukas saktong-sakto lang, tamang-tama lang bukas. Pati yung tubo ng ng binhi medyo maganda na yung tubo, so tamang-tama isasabog na lang bukas. So yan mga bossing, sana dito sa mga video ito na ginagawa namin nakapag-share kami sa inyo ng kapupulutan nyo ng mga idea, lalo sa mga newbie farmers na wala pang idea at gusto mag-farming. Dito may makuha kayo itong mga idea mga boss kung paano ba yung mga diskarte namin at ginagawa pag-prepare at pagpunla ng palay. Yan. So ngayon mga boss, yan si Boss Mike nagkakanal siya mga boss at sasabugan namin ito mamaya. Yan mga boss, ang inila niya, yan yung galon na may laman na buhangin, pabigat. Yan o. So ganyan kami dito mga boss pag naggawa ng kanal sa punlaan. Yan. Yung kanal na yan, yan ang magagamit pag nagpatuyo ng tubig. Madaling matuyuan kasi may kanal nga. So yan yung mga boss pag nagkanal si Boss Mike at kami dito, ganyan ang ginagawa namin. Mayroon lang hinihila na mabigat para magkaroon ng kanal. So ngayon mga boss, pagkatapos si Boss Mike magkanal, ito na nga, sasabog na siya ng punla at mamaya konti tulungan ko nito siya magsabog mga boss. Yan na. Sa mga boss natin na baguhan, baka magtanong kayo, magtataka bakit may tubig yung punlaan na sinasabugan namin. Sa ibang lugar kasi, ang ginagawa ng mga farmers, ang practice nila, bago nila sabugan ng bini o ng punla yung putik, tinatanggal na tubig at saka kinakama pa nila yan.
pinaplat. Yung iba nga sa ibang lugar ang ginagawa nila, pagkatapos linang ng lupa, tatanggal nila ang tubig at kinabukasan pa sila magsabog ng binhi. So dito naman sa amin hindi po ganoon ang style namin. Katulad yan, oh, pag nagsabog kami ng binhi, may tubig. Ngayon magtatanong kayo, bakit may tubig? Paano ba makita yung binhi dyan na sinasabog? Sa mga pusat na baguhan na magtatanong, kaya may tubig yung sinasabugan namin kasi ang purpose dyan, para pag hagis mo ng binhi, pag bagsak niya sa tubig, unti-unti lulubog yung binhi, hindi siya babaon sa putik. Kasi pag walang tubig yan at hinagis mo yung binhi, ang tendency niyan babaon mga boss sa putik yung palay na binhi. So ang mangyayari dyan, mahirap bunutin. Kadalasan yun ang naging sanhi kung bakit mahirap bunutin yung punla, kasi sinasabog yung binhi na walang tubig. Ay siyempre mabigat yung palay dahil nga binabad niya sa tubig. Ay pag balibag mo niyan, sigurado pag bagsak sa putik, babaon yan. So ang mangyayari nga dyan, pag binunot, kadalasan mahigpit, mahirap bunutin. Nalalagot ang punla pag binubunot, at minsan yung mga nagbubunot ay nahihirapan bumunot kasi nga sinabog yung walang tubig. So dito sa amin naman, kailangan may tubig, ganyan. Kasi pag hinagis mong binhi, pag bagsak sa tubig, dandahan siya lulubog sa putik. Dandahan siyang lulubog, o nakapatong lang siya sa putik, hindi siya babaon. So maginhawa siyang bunutin kasi nakahangir lang siya hindi nakalubog yung mismong palay sa putik Ay kung wala tubig yan, pag hinagis mo, sigurado babaon sa putik. So malalim ang baon ng punla. Ang mangyayari dyan mga boss, mahirap bunutin. So aywan ko lang mga boss sa ibang lugar, basta din sa amin yan ang experience namin at aktual namin ginagawa, na pag wala tubig kadalasan mahirap bunutin. Pero pag may tubig ay sigurado maginhawa bunutin yan, kasi nga hindi babaon yung binhi. At pagkatapos sa amin dyan mga boss, pagsabog ng binhi, mamaya saka pa lang yan tatanggalan ng tubig. So ayan, pag nawala na yung tubig na yan, pag natanggal na mamaya, makita nyo yung mga binhi dyan ng palay nakapatong lang sa ibabaw ng putik, hindi siya nakabaon. Kaya pag binunot siya, maginhawa lang siya, para lang siya nakapatong sa lupa. Hindi mahirapan yung bunot, at saka hindi magkakalagot-lagot yung yung punla. So yan mga boss, sa mga bagwa sa ibang lugar na baka magtaka bakit may tubig. Ganyan kami mga boss ito pag nagpunla ng palay, ganyan ang practice namin, may tubig. Walang plat mga boss yan. Ang pinaka-guide na namin yan, yung kanal na ginawa ni Boss May kanina. Yan yung pinaka-plat niya, kanal. Para mamaya pag tinanggal yung tubig, madali siyang matuyo. O, tanggal agad yung tubig lahat. So bukas yan, okay na. Tuyo-tuyo na, wala na ng tubig. Makakatubo na ng maayos yung mga binhi. Mga binhi ang palay na sinabog namin. So ayan, sa mga boss natin, sana mga boss makakuha kayo ng idea rito kahit paano. Lalo sa mga baguhan sa ibang lugar na hindi pa alam paano magpunla ng palay, paano tamang land preparation ng lupa na pagsasabugan ng punla. So dito naman sa video namin ito ginagawa, nagsishare kami sa inyo para sa mga baguhan naman, para kahit paano makakuha kayo ng idea mga bossing. Para pagka kayo na namunla, hindi na kayo nangangapa, meron kayong guide, may mga idea na kayo. So ituloy nyo lang mga boss ang pagsubaybay sa channel ko, at i-upload pa namin to pati pagbunot ng punla nito at pagtantan. Subaybay nyo lang ito mga boss. At yan mga boss, malinaw yan mga boss sa tubig, hindi yan malabo. Kasi bagong karga lang yan ng galing sa water pump. Kaya yun kita-kita naman yung yung binhi. Ngayon pag tag-ulan, minsan malabo yan. Kami naman kabisado na yung magsabog ng binhi. Alam na namin yan, lalo ako sa bawat hagis ko ng binhi, bawat bukol ko na mga binhi na palay na yan, alam ko na kung saan babagsak at kung gaano siya kasinsin at gaano siya kadalang pagbagsak yan. Kaya kahit may tubig yan, kontrolado na namin yan mga boss, dahil sa tagal na rin yung karanasan namin na pamumula ng palay. So yan mga bossing, sana malinaw yan sa mga boss natin na mga baguhan. At mahalaga nito mga boss, makakuha kayo ng idea. So ngayon mga boss, hapon na ngayon. Ito yung punla sinabog namin kanina umaga. So ngayon, alas 2 na ng hapon. Kailangan natanggalan ng tubig, hindi nakatapos kayo magsabog. At yung binhi, ayan na. Yan, tutubo na yun mga boss. So ayan, tuyo na at pinaagusan ni Boss Mike yung tubig. Kaya yung mga binhi na hinagis namin, ayan, tingnan nyo, kita-kita yung palay, hindi siya nakabaon sa putik. Diba? Nakapatong lang siya, ayan tutubo na yan, diretso na tubo.
Baka sabihin naman hindi ba ika maanod pagka pinawalan yung tubig. Hindi po yan maanod, hindi yan sasama ang bini. Kasi pagbagsak sa lupa yan kakapit agad yung ugat yan kahit may tubig yan, tutubo po ugat yan kahit may tubig. Kakagat sa putik yan, hindi yan sasama mga boss. So mamaya yan lulusungin po ni Boss Mike yan, kasi may mga part pa na may tubig-tubig, aalisan niya pa ng tubig-tubig yan, hawi-hawian niya ng konti para tumapon yung mga natira pa mga tubig-tubig. Ayun mga boss, tingnan nyo, kita-kita yung palay dahil sinabog sa may tubig kaya hindi siya bumaon. Kaya pag binunot itong pula na ito ni Boss Mike, sigurado maginhawa itong bunutin mga bossing, hindi siya mabigat. Kasi nga yung punla nakapatong sa ibabaw ng lupa hindi siya nakabaon. Kung sinabog namin na walang tubig yan, babaon yung binhi sa lupa, di kalalim ng ugat nun, di mahirap bunutin. So magkakalagot-lagot yung punla at saka yung magbubunot, siyempre mahihirapan sila ng gusto, matagal nila matapos. So yun na sa mga boss natin, yun ang dahilan mga boss kung bakit namin sinasabog yung punla sa tubigan at hindi sa tuyo. Dahil gusto namin na ang punla madaling bunutin at hindi magkalagot-lagot. So abangan na mga boss ang update ito next video. Bye bye muna, bye bye.